Kung bibigyan ka ng pagkakataong magtanong sa Panginoon, ano kaya ang iyong tanong? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Mark, chapter 10, verses 17 to 27, and I read it for you. As he was setting out on the journey, a man ran up and knelt before him and asked him, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" Jesus said to him, "Why do you call me good? No one is good but God alone. You know the commandments. You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness, you shall not defraud, honor your father and mother." He said to him, "Teacher, I have kept all these since my youth." Jesus, looking at him, loved him and said, "You lack one thing. Go, sell what you own, and give the money to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come follow me." When he heard this, he was shocked and went away grieving, for he had many possessions. Then Jesus looked around and said to his disciples, "How hard it will be for those who have wealth to enter the kingdom of God." And the disciples were perplexed at these words. But Jesus said to them again, "Children, how hard it is to enter the kingdom of God. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for someone who is rich to enter the kingdom of God." They were greatly astounded and said to one another, "Then who can be saved?" Jesus looked at them and said, "For mortal it is impossible, but not for God. For God, all things are possible." Kapag po may nagtatanong sa inyo, kayo po ba'y sumasagot sa katanungan? O ikaw ay naiinis, itinataboy mo ang mga taong maraming tanong, naiirita? Kapag po may nagtanong, sana po matuto tayong sumagot. Ano pong pakiramdam kapag ikaw ay mayroong chat pero hindi ka sinisin? O kaya naman po na long press ka na pala. Hindi mo alam, nabasa na niya ang iyong mensahe pero ayaw niya lamang tumugon. Di ba nakakainis ang mga ganong tagpo? Isa sa pinakamahalagang tanong na kailangan nating itanong sa Panginoon ay ang tanong ng lalaki sa Ebanghelyo. Ang tanong niya, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" Mabuting guro, ano pong aking gagawin para makapasok sa kaharian ng Diyos? Natanong niyo na po ba yan sa Diyos sa iyong mga panalangin? O baka naman sa iyong panalangin, puro na lamang tayo hingi. Wala naman pong masama kung tayo po ay hihingi sa Panginoon. Pero may mga tanong na kailangan din nating itanong sa Diyos. Kapag tayo'y nagtatanong na sa Diyos, lumalalim na ang ating prayer life. Hindi na lamang tayo yung napalaging nagsasalita, ngunit mayroong espasyo ng pakikinig at pagtatanong sa Kanya. Pagkatapos po ng ating buhay dito sa mundo, pagkatapos mong mapagod sa pagtatrabaho, pag-iipon, pagpapayaman, pag-aalaga sa iyong mga anak, o kung ano man ang pinagpaguran mo, ganun na lamang ba matatapos ang iyong buhay? O ikaw ay nagpagod dahil iba ang iniipon mo? Ang iyong iniipon at iniimbak ay ang kaharian ng Diyos na naghihintay para sa iyo. O napakinggan natin na sinabi ng lalaki, "Panginoon, ginagawa ko na po ang mga kautusan na yan nung ako'y bata pa." Pero ano pong tugon ni Jesus? Mayroon pang isang kulang. "Umuwi ka sa inyo at ibenta mo lahat ng iyong ari-arian at ang pera ay pamahagi sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa kalangitan." Kung titingnan po natin, ating pong paghandaan at pag-ipunan ang kayamanang hindi nadudusaw. Ang kayamanan dito sa mundo, mawawala, maagnas,
Minsan pa nga pinag-aawayan ng mga naiwan mo. Pero yung inipon mo't inimbak na kayamanan sa kalangitan ay hindi kailanman mawawala. Yun ay para sa iyong maghihintay. Lagi po nating tatandaan, kung nais po nating mapalalim ang ating relasyon sa Panginoon, lalo na sa buhay panalangin, bigyan po natin ng espasyo ng katahimikan at pagtatanong sa Panginoon. Kagaya ng ginawa ng lalaki sa Ebanghelyo, siya ay nagtanong sapagkat gusto niyang seryosohin na ang kanyang buhay kasama ng Diyos. At kung tayo ay nagtanong sa Panginoon, ihanda din po natin ang ating sarili sa Kanyang isasagot sa atin. Kagaya kaya tayo ng lalaki na umuwing luhaan, nalulungkot, o tayo ay magiging masaya, tatanggapin ng maluwalhati at taos sa puso kung ano man ang sagot ng Panginoon sa ating mga tanong. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, nais po naming mapunta sa kalangitan. Panginoon, biyayaan mo kami ng grasyang aming kinakailangan upang magampanan namin at matupdan ang iyong kautusan at mapalalim ang aming relasyon sa iyo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. God bless you po.